Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Gaano po kaya katotoo ang balita na kumakalat ngayon sa social media na si First Lady Lisa Marcos ay nakahold po ngayon sa Amerika dahil sa issue na merong nategi na kasamahan niya na na-overdose daw di umano sa pulburon. Ngayon, dito po sa balitang ito, maraming isiniwalat si Maharlika tungkol sa nangyaring insidente dahil nga kung mapapansin ninyo, nung nag-press con si Pangulong Bongbong Marcos doon sa pagkakaaresto kay Pangulong Duterte, medyo late na yung halos kararating lang daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang, pero hindi daw kasama doon si First Lady Lisa Marcos dahil nga nakahold siya sa Amerika dahil nga sa issue na may nateging isang prominenteng anak ng isang businessman. So yan po yung aalamin natin dahil dito sa Makapili TV, ibabalita po natin yung mga balitang hindi ibinabalita ng mainstream media. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin mo ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong mga siniwalat ni Maharlika tungkol po sa iskandalong kinakaharap ngayon ng pamilya Marcos dahil sa pagkakategi sa pag-overdose daw po ng pulburon ng isa sa mga kasama ni First Lady Lisa Marcos. So ito, panoorin po natin. So naghanap ako, may mga kinontak tayo to verify the information. So bago ako mag-vlog, medyo na-delay tayo, tinatawagan ko pa yung isang departamento dito, isa sa authorities, kasi gusto kong i-confirm kung talaga bang may namatay o nagurgur na kasama ni Lisa Tanas. Although nakakuha tayo ng case number, mga palangga, sa namatay at natagpuan nga ito sa isa sa mga tanyag na hotel dito sa Beverly Hills. So dahil hindi pa kompleto yung report natin, gusto ko lang i-inform sa inyo na napakamahalagang malaman ng sambayan ng Pilipino na kung ito ay totoo na ang kasama ni Lisa Tanas doon sa kanyang mga event ay namatay dahil sa overdose ng pulburon, mga palangga, ano ko lang itong information dito. Okay? Kasi, mga pagkababayan, hindi ito dito sa Amerika basta maiko-cover up ang pagkamatay ng isang tao, lalo na kung ito ay kaduda-duda. So napag-alaman ko sa aking informante na itong kasama ni Lisa Tanas at kasama ng mga politiko, di ba? Di ba nakita nyo, pinost ko sila Jingay, sila Chis Escudero, at ang iba pa, ang dami nila ng mga politiko at mga artista. So definitely alam nila yung sinasabi ko. But hindi ko lang alam kung sino itong namatay na ito. Bata pa. Batanda pa ako actually. Nasa 40s lang daw. Kasi dito sa Amerika, actually, pwede mong ma-verify ang cause of death ng yung cause ng pagkamatay ng isang tao. Yun nga, nagtatatawag na ako sa, nag-inquire na rin ako sa Los Angeles Department of Medical Examiner or yung coroner na tinatawag. Kasi dito mga palangga, pwede mo rin titignan, depende kung pagbibigyan ka, depende sa purpose mo. Nag-check na rin ako dito sa California Department of Public Health Vital Records. Lahat, tinignan na natin kung totoo ba itong report na ito na may namatay dahil sa pulburon overdose. Nakasama ni Lisa Tanas itong taong ito. Now ang question, saan sila kumuha ng pulburon? Sila ba ay may bit-bit na napulburon mula sa Pilipinas? Nag-smuggle ba sila? Nagpuslit ba sila? Diba? Sino ba ang kasama ni Lisa Tanas? Kasama ba si Bangag? Kasi may immunity yan eh. Hindi mo pwedeng check, hindi mo pwedeng, hindi na chine-check ang mga bagay na pag-usapan na natin to ng presidente o ng mga certain cabinet secretaries kasi may immunity sila. They can ano tawag dito, they can come and go
sa isang bansa na may bitbit. Sabi ko nga dati, kahit bangkay ang bitbitin nila o pulburon, ganyan-ganyan. So, ito pa ang sistema, mga kababayan. Allegedly, nung namatay itong taong ito, Ni Maharlika, kung paano naipasok yung sinasabi niyang pulburon dahil hindi naman pwedeng i-smuggle yan dahil makaharang yan sa airport. Pero dahil nga may immunity yung Pangulo natin, ng Presidente, o kahit sinong head of state siguro, may immunity na hindi chinecheck yung mga gamit, posible na doon pinadaan yung sinasabi niyang pulburon. bangkay ang bitbitin nila o pulburon, ganyan-ganyan. So, ito pa ang sistema, mga kababayan. Allegedly, nung namatay itong taong ito, allegedly pulburon overdose, nataranta ang mga buwaka ng ina. Hindi nila alam kung anong gagawin nila kasi hindi nila mako-cover up dito kung ito ay totoo diplomatic immunity. Yes, tama. So, 7 hours after the death, okay, nitong taong ito, tsaka na lang daw nila, di umano, ni-report sa authority. Kasi hindi nila pwedeng pagtakpan. At may mga tumangka na ibalik kaagad ang bangkay sa Pilipinas. But you cannot do it in America. Okay? Kasi dadaan ka sa proseso. Kapag suspicious ang kamatayan ng isang tao, mga palangga, kasi hodang ikaw ay powerful na personality. Okay. Tignan na natin dito. Alright. Kasi hodang ikaw ay powerful, artista o whatsoever, hindi ka makakalusot. Remember si Gene Hackman, di ba? Namatay si Gene Hackman. Well, artista yon. You know that already. Yung una, ang daming suspicious din. Baka na gas poison or, you know, kung ano man. But later on, na-rule out na, you know, it's heart problem. Dalawa sila kasama sa bahay. So, iniimbestigahan. So, ayon sa ating source, kaya hindi pa mauwi-uwi ang bangkay. I don't know kung sino kasi wala naman, hindi ko naman lahat kilala yung mga amiga ni Lisa Tanas. Alright? Hindi natin alam kung babae o lalaki. Yung iba, nagmamaang-maangan eh, no? Kayo talaga. Pero ito ay mayaman din na tao na well, ang dami kasing pwedeng angle. Baka naman itong taong namatay ay matino, tapos pinalaklak at sinalaksakan dito ng pulburon. So yan ngayon ang problema ni Lisa Tanas. Alzheimer's and pacemaker, yes, sabi ni Duquesa. Yes, si Gene Hackman. So ito ngayon ang problema ng Marcos Bangag administration. Paano ngayon ninyo pagtatakpan na may kasama kayong nategi dito sa Amerika pa nategi sa Los Angeles and sa Beverly Hills. Social ang kinamatayan. At least, you know, namatay ka sa Beverly Hills. Saan ka namatay? Ay, hindi ka na pa napakakasagot. Saan namatay yung friend mo? Doon sa Beverly Hills. So, ang question dito, mga kababayan, kung ito ay may katotohanan, I think totoo na may nategi, no? Kung ito ay allegedly 7 hours na report, ang kanyang kamatayan, may mga titignan na anggulo ang authority. Pwedeng nag-obstruction of justice. Di ba? What you call it? Tampering, pagtatakpan mo, baka gusto nilang sabihin, inatake sa puso. For sure, baka yun kung sa Pilipinas kasi, pwede nilang palabasin na inatake sa puso o na ganito na ganyan kasi nababayaran lahat ng kapulisan. Pero dito sa Amerika, mga palangga, hindi mo pwedeng harangan o hindi mo pwedeng i-cover up yung pagkamatay ng isang tao. Kasi mananagot ka. Kaya I hope managot si Lisa Tanas dito dahil kasama niya ito. According to our report. Kasi magkakaroon, kaya hindi pa na-release ang bangkay ayon sa aking informante kasi pagdududa na may foul play. Kasi nga, bakit 7 hours after lang nila ito inireport? Itong pagkamatay ng taong ito. Ngayon, mga palangga, okay? So kung ganito ang kanilang ginawa na pinagtakpan nila
Yung mga nakapaligid, whether artista, si Lisa Tanas, o kung sino man ang mga kasama nila, mga politiko, lahat yun iimbestigahan. Kung sino ang kasama ng taong ito nung namatay siya, nung bago siya namatay. Dito talagang, ano yun, kaya yari kayo mga putang, mga buwakan ng ina ninyo, mga addictos kayo. Baka nga kasama pa si Bangag dito, hindi natin alam, nagsekreto lang eh. Hindi in-announce ang kanilang yung pagpunta dito, hindi natin alam, baka tumitira sila. O, di ba? Sana namatay na lahat ng mga buwakan ng ina, no? Sige na, magdurog na kayo. Ubusin nyo na yung pulburon. Magpakasasa kayo, Bangag. Para, dapat na si Bangag na yung naturva dito, di ba? Hinahabol talaga ng karma, sabi ni Dalia Munro. So ngayon, mga palangga, okay? Kasi pwedeng maraming pananagutan yung mga taong nakapaligid dito sa certain taong ito bago siya namatay. Kasi hindi natin alam. Baka nga mamaya yung inosente, maraming anggulo. Baka mamaya napraning si Lisa Tanas, laklakin mo tong pulburo na ito. Salaksakin mo to kasi ang daming angle. Ang daming angle kaya hindi ma-release ang bangkay nitong taong ito, mga palangga, dahil nga sa ganitong klaseng circumstansya. Mga kababayan. Right? Bali, ang ano kasi dito, kung papansin niyo yung sitwasyon, bago arestuhin si Pangulong Duterte, nasa Amerika na po si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang pamilya. Ngayon, nung bumalik si Pangulong Bongbong Marcos, gabi na. So, hindi niya kasama yung kanyang pamilya. So, mukhang may posibilidad na may katotohanan yung sinasabi dito ni Maharlika. Although wala siyang inilalabas ng mga ebidensya, mga documents nga, di ba? Wala siyang pinapakita sa atin sa screen. Pero yung kanyang pagbibigay ng update is consistent. So, yun ang aabangan natin ngayon kung iyan ba ay maibabalita ng mainstream media, kung meron man na pipick up dito, kasi alam naman natin sa Pilipinas na ang mainstream media is kontrolado na rin po ng gobyerno. Unlike nung panahon ni Pangulong Duterte na talagang very active sila na punahin, 'di ba? Lahat nga ng galaw at kilos ni Pangulong Duterte is talagang binabantayan, pero ngayon maraming balita na nabablackout tulad na lang nung kay Martin Romualdez, 'di ba? Yung issue niya sa Okada. Ang tagal bago yun binuksan, pero hindi rin masyadong kinilala o hindi rin masyadong binigyan ng pansin ng mainstream media. Nabaon na lang sa limot. Kaya ngayon, kung ito matatalakay, kung ito may hahanapin ng mainstream media, baka nasa dulo na kung tapos na yung issue. Kaya panoorin po natin sa ibang mga video kung meron po tayong makukuhang mga update tungkol nga sa stranded ni First Lady Lisa Marcos sa Amerika, at kung talagang totoo na may involvement siya doon sa pagkakategi dahil sa overdose ng pinagbabawal na pulburon. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.